Bako mo na ano na lang yun. Kaya MYC. Hindi, yung bawang Okay na yan. Ano ko na lang. Talaga na lang ng pipinta na lang. pipinta na lang. Ha? Ito na tayo? Sige, tayo ay. Diretso tayo. Okay na. Okay. Okay na? Pray muna tayo. Hallelujah, Lord God, Panginoon, narito po kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Nagpupuri po kami sa iyo sa oras nito, Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo ng gawa, sa iyo ng salita. Nagpupuri yung kabayan, sa aming pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Panginoon, pagpalaan mo si Pastor Conrad sa magpapaalam ng salita. Naway ko'y tumanin sa aming Espiritu, Panginoon. At Panginoon, dumito ka sa oras ito. Kami samahan. At Panginoon, pagpalaan mo bawat isa ng aming ito. Si Marvin, dito, tahan mo, si Angel, ako, at si Kuya Ricat, Panginoon. Pero hindi po mga tatay na wala dito, Panginoon, ay nawa po ay yung gabayan sila. Saan man sila naroon ngayon, nawa po ay kayo ay sila yung gabayan. Ano man ginagawa nila. Panginoon, sa ibabahagi namin ng Pastor Conrad, Espiritu mo ang muna, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Sige, tayo ay kumakamot. Yes, Lord. Inimbitahan niyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito kami, Panginoon. Nais namin manalangin sa inyo, Panginoon. Magpasalamat, Panginoon. Kasama ng Banal na Espiritu at sa gabing ito, Lord, dito kami, sabi mo, 2-3 na nakatipon sa iyong pangalan na andun ka. Pwede na dito kami bilang represent sa panalangin, sa buong life family, sa lahat ko ng area, mga kapatid namin sa pananampalataya dito sa iglesia. Dalangin namin sa bawat itataas namin sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na kasamahan kami ng iyong Banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy pa kami mananatili sa iyo. Lord, dito kami. Hingin namin ang kagalakan mula sa iyo, Panginoon. At sa iyo namin nagbinigyan. Panginoon, sa akin kung ibabahagi, Panginoon, ikaw patuloy na mangungusap sa amin. Yes, Lord.
speak of in heaven, Lord. Speak of in heaven. Yes, Lord. Prepare mo din ang aming mga puso, Panginoon. Ang aming kaisipan, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy kami nagpapasakop at humingi ng tawad sa mga aming pagkukulang, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Ang aming kalakasan ay sa iyo po nang gagaling, Panginoon. Thank you, Lord Jesus' name. Yes, Lord. Lord God. Lord, patuloy kami mananatili sa inyo. Lord, yes, Lord, salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa gabi nito, Lord. Muli, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lakas ang pinagkakaloob mo. At sa iyo po namin, Lord, namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat. We declare joy, peace, love, harmony, and God, and unity in the Spirit. In Jesus' name, O Lord. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ngayon po tayo ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Prepare na po ba tayo? Ayan, ang aking babahagi dito ay makikita sa Genesis chapter 41, verse 37 to 42. At ito ang nakasabi doon sa talatang ito. Ang sabi nga dito sa Genesis chapter 41, 37. Ito yung tagpo na nagustuhan ng Paraon. Genesis chapter 41. Na makarana, nasa series ko si itong Genesis. Verse 37 to 42. Ang sabi dito ng salita, nagustuhan ng Paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Verse 40, ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat ng aking trono. Sabi dito, sundin ka ng lahat, ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, nilalagay kitang gobernador ng buong Egypto. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binisan niya ito ng damit na lino at sinapitan ng gintong kwintas sa leeg. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ito yung tagpo na paano ba ito nangyari at paano ba nakaharap ng Paraon si Joseph at bakit dumating sa puntong gano'n na siya na yung pamamalain sa buong Egypto. Kung ating titingnan yung buhay ni Joseph, talagang naging masilimuot yung buhay niya. Kasi nung siya ay bata pa si Joseph, kumbaga ay nakakita siya nga ng tawag dito, ng pangitain na ikinagalit ng kanyang mga kapatid sa kanya. Ang sabi sa kanya, siyempre bata pa, parang wala naman sa kanya yun. Kasi nakita, sabi niya, meron daw 11 na bigkis na 11 bigkis na uhay, ay yumuko daw sa kanyang bigkis. Parang bigkis, lahat sila may kanyang bigkis. Tapos yung bigkis na yun ay yung bigkis ng mga 11 ay yumuko sa kanyang bigkis. Sabi doon sa kanyang palaginip. Nagalit yung mga kapatid sa kanya. Ngayon, susunod kami sa iyong gusto. Ganun na nangyari. And then, nanaginip na naman daw siya. Nung mas lalong ikinagalit pati ng ama. Meron daw isang malaking star at saka 11 star, yumuko daw sa kanya. Sabi,
pati ba ka naman, no? Sabi nung ni Jacob sa kanya, pati ba naman ako yuyukob sa inyo? Nagalit yon, and then sabi nga dumating sa punto ay nice papatayin. Si lang ang pumigil, yung panganay. Tapos si Judah, yung kapatid, yun ang hindi. Sabi ni Ruben, yung panganay, huwag natin gawin niya sa ating kapatid. Kumbaga, ganyan nangyari, yun, hinulog yung sa balon ng tubig na tigang. And then, ibinenta si Joseph sa mga ngalakal. And then, dinalaman siya sa Egypto. Kasi yung mga ngalakal na dumaan doon sa may balon, malapit sa balon, ayun ay papuntang Egypt. Ibinenta doon sa mga ngalakal. And then, pagkabenta doon sa mga ngalakal, ibinenta naman siya ng mga ngalakal doon sa Potiphar. Nakuha niyo po. And then after noon, ipinenta si Potiphar. Ang sabi nga, lahat daw ng ari-arian ni Potiphar, pinagpala ng Diyos. Naging dumating sa time na lahat ng ari-arian ni Potiphar, si Joseph yung namamahala. Dumating sa punto na pinagpala. Ngayon, nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Sabi ng asawa ni Potiphar, kasi lagi may pagtingin yung asawa ni Potiphar. Si Joseph hindi pumapatong. Dumating sa time na naliligo siya, kapis lang yung suot, kinablog ng asawa ni Potiphar. Tumakbo si Joseph ng hubad, tapos nagwawala yung babae. Di pinakulong ngayon, ipinakulong siya ni Potiphar at dinala sa kulungan. After noon na nakulong na siya, sabi niya nakulong siya. Ang kagandahan naman doon kay Joseph, siya naman din na naging tagapamahala ng buong kulungan. Diba? Siya yung naging katiwala ng punong bantay ng kulungan. At doon nga sa kulungan na yon, nakulong yung dalawa. Na sabi nga doon yung panidero at saka yung tawag dito, yung taga-serve ng hari, yung dalawa. At nakulong. Nanaginip yung dalawa. At sinabi kay Joseph kung anong pangyayari. Ay sinabi ni Joseph, ang Diyos ang nagpapaliwanag ng lahat ng panaginip. Sinabi na sa loob ng 3 araw na pababalikin ng hari. Yung isa, palaginip, parang tumutukoy na pababalikin muli ng hari para mag-serve. Yung isa, pinugutan ng ulo. At after sinabit ng ulo, tinuka ng ibon. Parang siya ay nagre-represent sa ating Panginoon Jesus, yung dalawang napako sa krus, yung isa ay tinuka ng ibon. Si Joseph kasi nagre-represent siya sa ating Panginoon Jesus. At ang si Potiphar, yung paraon, ay kumbaga sa dakilang hari talaga na makapangyarihan sa lahat. Kaya doon simula noon, sabi dito, na naginip naman yung hari na kaya napapunta si Joseph doon, ang nagpaliwanag sa kanya na nananaginip, wala makapagpaliwanag doon sa paliginip ng paraon. Kahit yung mga magagaling na mga manghula ay hindi mapaliwanag yung palaginip ng paraon. Sabi mo, hindi palaginip. Ngayon, ang nagsabi sa kanya, yung panidero ng hari, ay meron po ako naging kasama doon sa kulungan. And then, yun, sige, patawag mo. Ano pinilawanan dito, tumpak na tumpak. Amen. Yung tagutom, 7 taong kasaganaan at 7 taong tagutom. Anong nangyari? Pinamalaan. Kaya ito yung dumating sa punto sa verse 37 ng 41 na nagustuhan ng paraon ng kanyang mga kagawad ng panukalan ni Jose. Sinabi nila. Ibig sabihin ng ginawa ni Joseph kasi, maggawa po tayo ng mga kamalig na malalaki. Amen. Kaya doon, nangyari doon, nung siya naging pamamahala na, siya ang ipinamahala. Parang ganito from brag to, parang to rag to riches siya nangyari sa kanya. Naging pamamahala. Ay, sino ba si Joseph? Amen po ba? Nakukuha natin. Ang tanong, gano'n pa makukuha natin ni Joseph? At ano ba yung kanyang naging prinsipyo na dapat natin pwedeng gayahin natin ngayon? Amen po. Sabi nga, sino ba si Joseph? At sino ba tayo? Parehas lang tayo. At yung Diyos na sinasamba ni Joseph at yung Diyos natin ngayon ay iisa. Nakuha natin. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, before Abraham was I am na. Ibig sabihin,
si Jesus, bago pa daw si Abraham, inando na, sino ba siya? Ay kapo-apuan na ni Abraham. Ibig sabihin, dadali talaga yung pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya makikita natin isang buong ipinamahala ng Panginoon, ng paraon at nagtiwala sa Kanya. Dahil sabi nga doon, ano bang prinsipyo? Unang-una natin makukuha kay Joseph, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya. Nakukuha po natin. Sabi dito, nagustuhan ng paraon ng kanyang mga kagawad ng panukalan niya. At sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos? Ang banal na Espiritu. Ibig sabihin sa atin, lagi nating ipanalangin, lagi nating tagayin ang Espiritu ng Diyos. Kasi noong unang panahon, kung sino lang tinawag ng Lord, ang Espiritu ng Diyos, nasa Kanya lang. Hindi katulad ngayon, Old New Testament na, lahat tayo pwede magtaglay ng banal na Espiritu. Hinati ng Panginoon yun. Kasi nung dati, nung Espiritu ng Diyos, nakinag-usap lamang. Kumbaga nagpapalipat-lipat siya na. Hindi katulad ngayon, na tayo, once sa tinanggap natin ng Panginoon Sus, ng totohanan, ang Espiritu ng Diyos, tatanggapin ko, tatanggapin ni Kuya, ang bawat sa tatanggapin. Kaya mas lalong lumalaki yung ating nasasakupan. Kita natin dito kung paano ipinamahala ng paraon kay Joseph yung buong ito. Amen po ba? Meron nga nagpatunay na si Joseph ng panahon. May nakitang bato na mayroong nakasulat. Yung panahon ng pagtatalaga kay Joseph, talagang nakaukit sa bato talaga nakaukit. Na pinakita doon talagang yung hari nakaukit tapos si Joseph kasi yung mga sulat. Na parang sulat sa Egypt na parang hieroglyphics na nakasulat na nagpapatunay na mayroong nag-exist dalawang hari. Ang totoo naman nun, parang naging pangalawang hari. Sabi dito, hindi lang daw makukuha niya yung trono ng hari. Amen po ba? Ano ibig sabihin? Parang sa panahon natin ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos, makukuha natin. Ang hindi lang natin makukuha ay yung trono ng Diyos kasi sa Kanya yun. Ibig sabihin, yung pagkilos ng Diyos sa atin ay nandun sa atin. Amen po ba? Kaya makikita natin doon na pag tinanggap natin ang Panginoon, huwag tayo magdadalawang isip. Si Joseph hindi siya nagdalawang isip. Masumunod. Nakuha po natin. Kaya makikita natin bakit siya nakita. Bakit siya sunod. Tawag dito, sumama sa kanya ang Panginoon. Sa kanya. Kasi meron siyang dapat gawin kasi nakasalalay din sa kanya. Kasi magkakaroon ng tagutom eh. Noong panahon noon, nagkaroon ng tagutom ang Kanaan at saka Egypt. Ngayon, yung pagtawag niya, talagang yung mga pamilya ni Joseph, pumunta doon tagutom. Ibig sabihin yung pagtawag ng Panginoon ay para din sa kanyang pamilya at sa buong Egypt na hindi makaranas ng gutom. Amen po ba? Ibig sabihin, kung bakit din si Joseph pinagpala, hindi lang lamang para sa kanyang sarili, para sa kanyang din buong pamilya. Tayo, kung bakit din tayo pinagpapala ng Panginoon sumasama sa atin ng Panginoon Jesus. Ang kanyang Spirit, hindi lang para sa atin. Para yung mga taong wala sa Panginoon, ay ating madala sa Kanya. At madala natin sa, kumbaga sa paghahari ng ating Panginoon. At hindi makaranas ng pagbubunan. Kasi malilipol sila eh. Amen po ba? Yun yung makukuha natin principle yung unang-una. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya. Pangalawa, si Joseph, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Bakit po? Sabi doon nung nagtagpo yung 11, yung magkakapatid, pumunta na kay Joseph. Yung 10 pala, yung 10 magkakapatid, pumunta kay Joseph kasi para magdadalawang taon na, ay naubos na ang kayaman, ang pagkain sa Kanaan. Ngayon sabi ng ama ni Jacob, pumunta kayo doon at pumunta kayo sa paraon at doon sa gobernador ng paraon at bumili kayo ng pagkain. Simula noon, nakita nila, hindi pala nila nakikilala si Joseph na kanilang kapatid. Kasi ang alam nila ay patay na. Ang ganda nga ng tagpo na yun sa verse 42 na nakita nila yung kapatid. Tapos nakita alam na ni Joseph na kapatid niya yun. Kasi mga Hebrew yung mga yun. And then, nakita doon, talagang parang yumuko, sabi, mananip, bigyan niyo po kami, pagbila niya kami pagkain.
Kasi sa Kanaan ay nagugutom. Tinanong sila, kamusta na yung inyong ama? Pero hindi sinasabi si Joseph. Pero simula noon, nung bumalik na doon at nalaman nila kapatid, parang yumuko sa kanila. Yung sinabi niya yung napalaginipan niya, yumuko nga, kumbaga, nagkaroon ng yung katotohanan yung sinabi niya nung siya ay bata pa. Pero ano niya sabi niya? Sabi niya baka ang kapatid natin kasi nagtanim sila ng masama. Sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala sa akin, sabi niya. Dahil ang lahat na nangyari sa atin ay inilaw ng Diyos sa atin. Kung ako'y binenta ninyo, ng gantong inilaw ng Diyos yun para sa ating pamilya din. Nakukuha niyo po ba? Ibig sabihin, meron sa buhay natin na inaalaw ng Diyos na masakit talaga. Pero ang kailangan natin gawin ay, kumbaga, maunawaan natin yung pagkilos niya. Hindi siya nagtanim. At kaya ngayon, yung pagsama ng Banal na Espiritu sa kanya, ay yung naging kasama niya. At hindi lang siya pinagpala, kundi buong sambahayan niya. Amen po ba? Sabi ng pangako ng Panginoon, pararamihin yung langit. Alam niyo po ba, halos, hindi ko lang po na ito kay parang halos 100,000 nung bago sila umalis sa Egypto, yung buong Israelite, ay halos 100,000. Ibig sabihin dumamit, naging malaking bansa sila. Amen po ba? Ganun din ang promise ng Panginoon sa atin. Palalaki nila ng lahi. Sabi nga nun kasi nung panahon na dumating si Moises, kasi lahat ng bata doon pinapatay. Kasi nga, dumadami. Lahat ng batang lalaki. Pero pag batang babae, hindi pinapatay. Di ba nung panahon ng ating Panginoong Hesus, di ba lahat pinapapatay yun, nung bata pa lang. Parang nangyari ngayon ng panahon noon. Kasi pinapapatay. Pero the more daw na inuusig, yung mga Israelites sa Egypt, lalong dumadami. Nakuha niyo po. Parang ganito ngayon, habang inuusig tayo sa ating pananampalataya, ay lalong inaano natin yung ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya doon nakikita natin na una, yung Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Hindi siya nagtanim sa labing. Pangalawa, kumbaga, para sa kanya nangyari sa kanya, tinitingnan niya yung kanyang pagkilos ng Diyos, lahat ay inalaw ng Diyos lamang yun. Amen. Hindi para sa kabutihan niya, kundi sa kabutihan ng lahat. Amen po ba? Pangatlo, ano po ba makukuha nating principle sa atin? Si Joseph sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Napakahalaga sa atin na ano man ang ating gawin, mahalaga na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Bakit ba natin kailangan ng word ng Panginoon? Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Merong iba na, meron ako narinig na, hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos. Kumbaga sa decision making. Ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay ang salita at ang salita ay Diyos. Kapag ayaw mo ng salita ng Diyos, ibig sabihin nun, ayaw mo na din sa Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay salita Kaya bakit kailangan natin everyday ang salita ng Diyos ay sumasa atin para ang Diyos ay laging sumasa atin. Hindi natin po pwede naman sabihin na sumasa akin ng Diyos pero ang salita ng Diyos hindi man nananatili sa iyong puso. Paano mo masasabi ang Diyos ay nasa iyo? Amen po ba? Kaya dito makikita natin kung bakit ang kalooban ng Diyos ay nasa Diyos. Kasi si Joseph laging nasa Diyos. Yung salita niya laging nananatili sa kanya. Amen po ba? Yung sinabi ng Panginoon sa kanya, yung ipinakita ng Diyos sa kanya, nanatili sa kanyang puso niya. Yung pagsunod niya. Kahit dumating sa matinding temptation sa buhay niya, amen po ba? Ay hindi niya tinakbuhan lamang niya. Kasi ang salita ng Diyos ay sumasa kanya. Kaya ano nangyari doon? Bumbayin ay pinagpala. Amen. Kaya sa buhay po natin ngayon, sa atin bilang tagapanguna ng ating iglesia, meron naman tayong kanya-kanya na pinapangunahan sa ating buhay. Kailangan lang natin kung katulad ng prinsipyo na ginawa ni Joseph. Amen. Hindi lang tayo mapapagpala kundi ang ating buong pamilya at ang buong life pamilya at ang ating buong bansa. Amen. Nasabi nga kung gusto natin mapagpala ang ating buong bansa at ang buong bayan, mag-uumpisa talaga yan sa atin. Amen po ba? Napakahalaga na sa atin lagi mag-uumpisa. Amen po ba? Yung pagkilos ng ating Panginoon. Nakukuha po natin. Kaya sa atin, lagi tayong, kumbaga, marunong tayong bumasa ng mga nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay.
Hindi natin po pwede isisi sa iba kung ano nangyayari sa atin. Amen po ba? Kailangan natin kausapin ang ating Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin niya sa buhay natin? Kung bakit niya inaalaw yung bagay niya. Amen po ba? Nakuha po natin. Kaya ito makikita po natin na walang bagay na mahirap po sa ating Panginoon. Kung patuloy tayong magpapasakop sa kanyang Panginoon. Amen. Kaya tayo po'y manalangin. May nakuha po ba tayo ngayon? Kaya patuloy po tayong magpasalamat. Tayo po ay manalangin. Po tayo po ay sige po Lord, salamat Panginoon sa oras na ito Lord. Yes Lord Jesus name. Yes Lord. Just the way it is. Thank you, Lord Jesus' name. You and I got created by human hands. You and I got dependent with immortal man. You and I got in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Yes, Lord, yes. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Sabi nga, yung nangyayari noon, ang nangyayari ngayon, halos hindi nagpapalayo. Panginoon Jesus, sa oras po ito, Lord, pinakikita mo na kung paano ka kumilos noon at sinamahan. Lord, ang iyong bansang Israel, dalag namin ang iyong bayan ay patuloy mong pagpalain. Even ngayon, Lord, sa panahon namin ngayon, ang bansa mo, Panginoon, ay patuloy na dumadanas ng mga maraming suliranin, Lord. Pero ngayon, ang kapangyarihan niyo po ay patuloy na magkilos sa iyong bayan. Lord, sa oras po ito, Lord, nandito po kami upang hinihingi ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama. Lord, katulad ng pagsama mo ng panahon ni Joseph, Lord, in the Spirit, Holy Spirit, in the name of Jesus, hinihingi din namin ang iyong pagsama ngayon. Lord, tinataas namin sa iyo, Lord, ang bawat itataas ng aming mga kapatid. Lord, sa iyo ay binigay mo ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Muli, kami ay patuloy na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at patuloy po kami magpupuri sa iyo, sa iyong pangalan, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name. Amen. Yes, hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, isasalamatan ka namin, inadakula ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hindi nagbabago, Panginoon. Mga napakabuti mo. yes, Lord God. Thank you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon, sa aming buhay. Lord God, muli, Panginoon, nais namin ang pagiging sa iyo. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Kung binakita ka man, Panginoon, Lord God, kalabisan sa aming mga nagagawa. Lord, patawarin ang aming mga sinasadya ka namin o hindi, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon. At dalahin ko, Panginoon, Lord God, na sa bawat payaw namin, Panginoon, hinihingi namin ang katugunan mula sa iyo. Yes, Lord Jesus. Lord God, tinatas ko sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Ang bawat nation, Panginoon, Lord God. Ang bawat lugar dito sa bansang Pilipinas, Lord God. Ang government, Panginoon, Lord God, ng bansang Pilipinas. Magmumula sa aming presidente hanggang sa bawat lungsod at barangay, Panginoon.
Lord, dalangin ko na maglagay ka, Panginoon, kagaya ni Joseph, Panginoon, upang magkaroon ng patay, Panginoon, upang magkaroon, Panginoon, Lord God, upang may bless, Panginoon, Lord God, ang bansang Pilipinas, Lord. Nais namin, Panginoon, na magkaroon ng kagaya ni Joseph, Panginoon, Lord God, sa bansang Pilipinas at sa gobyerno, Panginoon, upang, Lord God, magkaroon ng pagtunay ng pagbabago na ang lahat, Panginoon, nanunukulat, Panginoon, ay magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, sa bawat Christian, Panginoon, na nakaupo, Panginoon, sa government, Lord, katukin mo ka ng mga puso, Panginoon, na gawin nila ang tungkulin nila sa iyo, Panginoon, at sa gobyerno, Panginoon. Upang, Panginoon, Lord God, magkaroon, Panginoon, ng pagbabago at kaayusan, Panginoon. Ama, salamat po, Panginoon. Salamat sa bawat mga lingkod mo, Panginoon, na nakapresto, Panginoon. I pray, Panginoon, Lord God, na higit kang kikinis sa kanya mga buhay. Salamat po, Panginoon. At Lord God, hinadalahan ko rin, Panginoon, Lord God, sa mga lugar, Panginoon, Lord God, na sa lantaan ng bagyo, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, na gumamit ka ng tao, Panginoon, para sila ay, Lord God, mabigyan, Panginoon, na saklolo, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, na ikaw ang kikilos, Panginoon, Lord God. Sa Bicol, Panginoon, lalo na sa Bicol, Panginoon, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, na hindi mo pababayaan. Even, Lord God, sa Norte, Panginoon, Lord God, na nakaranas din, Lord God, na galit ng bagyo, Panginoon, Lord God, ito, Panginoon, Lord God, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Alam ko, Panginoon, na mahal ng bansang Pilipinas, Panginoon, pero galing sa amin, Panginoon. At kami ay nananampalataya, Panginoon, Lord God, ang bawat kababayan namin, Panginoon, hindi namin sila abot, Panginoon, pero naandiyan ka, Panginoon, Lord God, nakikita sila, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon. Lord God, isa pa, Panginoon, itinataas ko rin, Panginoon, ang katatayan, Panginoon, ng Panginoon and family, Panginoon. Lord God, sa buhay po ni Pastor Kuya Charlie, Panginoon, as a leader, Panginoon, ang katatayan, Panginoon. Lord God, lagi kami kanyang puso, Panginoon. I pray, Panginoon, na gamitin mo siya mong pili, Panginoon. Ito, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng kanyang pangangailangan, Panginoon, Lord God, para matugunan, Panginoon, ng kanyang ministry, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, lagi mo siya kausapin, Panginoon. Upang, Panginoon, Lord God, maiayos niya, Panginoon, ang katatayan, Panginoon. Sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, I pray siya, Panginoon, kanyang pamilya, kanyang asawa, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, ikaw ang gagawin. Lord God, salamat po, Panginoon. Igas mo ang lahat ng katatayan, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God. Ano man yung mga panalangin namin, Panginoon, sa iyo, ikaw ang gagawin. Lord God, salamat po, Panginoon. Kaya sa iyo ko na po yung mundo mo, panalangin ko sa Panginoon. Pupuri sa iyo, Panginoon, gawin sa madalang ng salita sa mga mga natapos na sa gawin kami pagpapala na pagkakalitasan. Salamat, Panginoon, dahil ito kami hindi at sumasamba sa iyo, Panginoon, at inaalala ka namin ng Panginoon. Panginoon, tumingin ko na kami, Panginoon, patawarin po kami, Panginoon, sa mabilis na Lord, at mabilis ko araw na aming pahingahan sa iyo, Panginoon. Lord, pagpasin mo ang bawat isa ng salita, Panginoon, mapapangalihan, Panginoon. At Lord, salamat po ang kaluluwa ang madalas sa mga dito, God, at makakilala, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa gabi nito, God. At Lord, sa lahat ng tuturo, sa Team Sunday, God, Lord, ipagpapalaan siya ang lahat ng YouTube, Boxing,
Lord, pag-sinisig ka doon, makapag-music, ito siya doon sa papalaman sa Panginoon. Gods, pinapupurihan ka namin at sinasamba ka namin. Salamat po ng maraming Panginoon. Lord, pag-sinisig namin yung isang Diyos. Salamat Panginoon, salamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa isang namin. Hindi rin naman kapatawaran. Yes, po. Sa kakasalanan ng Panginoon. Sa may nalito ka ng hindi sa mga kapatawaran. Dahil din, Panginoon, pinatas ko namin ang community, Panginoon, na nawal protektahan mo ang mga sa amin. Kasi naman ito ang magiging kapatawaran sa mga kasi naman mga bagay na ginagawa, hindi nakapatawaran sa mga at mga Panginoon kapalagan sa mga gamit nila sa kanyang paghahari sa mga. Lord, maraming salamat sa kanila dahil sa kanila na bubuo ang lahat ng gawain na pinapapatupad nila ang gawain na Panginoon. Ayun, maraming salamat sa kanila ng lahat. Bubuo ng lahat ng gumagampanan ng community, Panginoon. At maraming salamat sa kanila mga walang katapusan na pagsisilbi sa lahat na community. Maraming salamat sa kanila, Panginoon. Ganyan yung Panginoon na hagay, Panginoon, na hindi na tatapos. Lord, maraming salamat sa mga taong tumatangkilik at nakakapansin na may hagay na nabubuo dito sa aming lugar. Naway, Panginoon, ay makita ng lahat ng tao na dito lang sila makakapunta at makakaranas na hindi nila naranasan sa iyo, Panginoon. Panginoon, turo mo sa kanila ang lahat ng rito at sila ay makakita ng kaliwanag ng Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat dahil sa muli na bubuo at natapos ng pagkakas. Sama-sama nagpapasalamat at maraming Panginoon. Yes, Lord, Lord yan, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa katagumpayan na nangyayari sa buhay namin. Katagumpayan na nangyayari ngayon, Panginoon, na patuloy mo kami na pinagabayan sa bawat kilos namin sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami nakasama sa mga muli. Nakarinig ng salita mo, Panginoon, na aming babawon sa aming isipan, Panginoon, aming bibulay sa aming puso, Panginoon. Panginoon, sinapasin sa iyo ang aming vision at ang aming pamilya, Panginoon. Panginoon, pagpaalain mo siya, ilayo mo sa kapahamakan. Bigyan mo po siya ng kahabang buhay ang hindi siya, Panginoon. Dahil sa kanyang karamdaman, Panginoon, ay alam ko, Panginoon, na ikaw ay may plano sa kanya, Panginoon. Panginoon, palawigin mo kanyang buhay, Panginoon. Ilayo mo sa mga negatibong bagay, Panginoon. Bigyan mo siya ng maayos na pangangatawan, Panginoon. Bagamat siya ay nagda-dialysis, Panginoon, ay, Panginoon, ibigay mo lahat ng kailangan ng pamilya, Panginoon. Panginoon, ikaw ang mahawak sa buhay niya, Panginoon. Ikaw nakakaalam, Panginoon. Ikaw nakakaalam ng kanyang puso, Panginoon. Salamat sa buhay ni Bishop, Panginoon. Dahil siya ang nagtatanim ng maraming salita mo, Panginoon, para sa amin. Siya ang iyong propeta na pinadala mo para sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang kanyang buhay, Panginoon, na palawigin mo hanggang siya ay gumaling, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na ito'y magagaling at mawawala ang kanyang dialysis nito at babalik sa normal ang kanyang buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, at tinataas ko sa iyo sa oras ito, Panginoon, ang UPC Pastors na dating pinamunuan ng aming Bishop, Panginoon, na Panginoon, palawigin mo, Panginoon, ang kanilang mga adikhain, ang kanyang mga kagustuhan na mapagtagumpayan, Panginoon, ang pagkakalat ng banal mong Espiritu, Panginoon. Pagkakalat ng iyong mga salita na
na magbahagi ng lahat ng tao, Panginoon. Huwag niyo pong alisin ang kanyang mga kagustuhan ng mga pastor na mga UPC pastor na palawigin ang salita mo na maraming tao makatanggap, Panginoon. Panginoon, patuloy mo silang paramihin ang mga pastor na nakakaunawa sa iyo na kalat ang salita ng Diyos, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo silang lahat na nagbabalahagi ng mga salita ganun dito sa aming bahay-sambahan na mga pastor namin dito, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Ilayo sa kapahamakan at bigyan mo sila ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay nila na sila ang naging bibunganga mo, Panginoon, na para makarinig kami ng salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpatuloy mo silang patnubayan sa pangalan mo, Jesus. Dito, patuloy tayo manalangin. Panginoon, sa oras po ito, muli kami na patuloy. Salamat. Sinataas namin sa iyo. Ministeryo ng pananalangin. Dalangin ko, Lord, ng spirit ng pananalangin. Lord, ipatuloy mo pong padaloy sa buong may pamilya. Kailangan namin lagi manalangin. So, kung manalangin na malangit, huwag kami pumili. Pinabas din ang Jesus, Hiday, pinagkagapanguna. Ganitong ministerio, Lord. Bless po siya, Panginoong Jesus. Lord, sa aming mga pamilya. Panginoon, tinataas ko din po sa iyo ang discipleship at po ng ginagawa ng bawat sektor. Lord, sa kabuuan, Panginoong Jesus, dalangin namin ang discipleship at Lord, dahil ito po yung command, Lord, na hindi lang ma-Christianize ang bawat isa kung hindi ma-disciples din, Panginoon. Lord, I pray ng spiritual discipleship. Panginoon, bigyan mo kami ng strength, Lord, pang makapag-disciple at matutong sumunod sa iyo, hindi lang sa bawat isa amin, kundi matutong silang sumunod. At gamitin mo ang bawat mentoring, Panginoon, sa bawat area din at sa aming sambahan ito, Lord, upang ma-prepare, Panginoon, ang iyong mga anak sa paglilingkod, Panginoon. Lord God, samahan niyo po kami muli sa pagtatapos ngayon sa gawa ito, Lord. Itinataas namin ang buong lingkong ito, Lord. Pagpalain niyo po ang buong pamilya namin, mga kapatid namin, Panginoon Jesus. Ano man ang pinagdadaan ng mga bata ng Panginoon, I pray na bigyan mo lang sila ng kaunawaan. At patuloy na yung pananampalataya ay ituon sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, speak open heaven. Lord, sa bawat pamilya namin. Lord, protection, joy, peace, love, Lord, harmony, at balutan mo ng banal mong dugo ang mga bawat bahay tahanan namin. Lord, at muli, ano man ang pinukukunan at ng bawat isa sa amin, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon. Lord, tinatalian namin at sinasabduhan namin ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa buhay namin. Lord Jesus, kaya sabi mo, talian namin dito sa lupa, tatalayan niya sa langit, at ano makalaga namin dito sa lupa, kakalagan niya sa lupa. Patuloy namin tinatalian ng mga gawa ng at aming kinakalagan ang gawa ng iyong banal na Espiritu, na binibigyan namin ng karapatan na manguna sa aming mga buhay, sa aming isipan, sa aming mga puso, sa buong iglesyang ito, ay aming binibigyan ng karapatan ng iyong banal na Espiritu na kumilos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na nampalataya kami sa iyong pagkilos. Lord, sa pag-uwi, bigyan mo kami ng tinatan mo kami at tinataas namin. Salamat po, Panginoon. Tinataas din namin ang project na ito hanggang sa matapos, Panginoon, Lord. At tinataas din namin sa iyo sa gaganapin mga itong event, anniversary, workers night, hanggang sa anniversary. Lord, dalangin namin na ikaw patuloy na ikilos at yung mga participant, patuloy, Lord, na ikaw po ang umuwi sa akin. Salamat po, Panginoon, pagpalain mong bahay sa bahay ito, Lord, sa paglilinisin o kay Angel at ng Marita, Lord, kung patuloy na bibigay ng kalakasan sa kanya at patuloy na mang-alagaan ang bahay na sa bahay. Salamat po, Panginoon, sa ito namin binibigyan lahat. Ang pagpurit po sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hindi po, trapat po, Lord,